ang dinisenyo ko dito, magkaroon ng entrance na dahil yan ang first line of defense natin. For safety purposes, binukod ko yung entrance para pagpasok, safe yung ating mga lettuces. Tubig mo dito, saan manggagaling? Galing siya sa well, bukal. Yeah. So, yun yung ginagamit namin ditong tubig. Pero sabi ni Mari, maganda naman tubig bukal niya dito. Maganda, maganda. Yeah. Hindi sa problema, madali siyang gamitin. At mura. Magandang araw po sa kanila. Ako po si Chris, ang inyong Ops Officer dito sa NutriHydro at kasama ko si... Nathan, ang inyong kaliwanag. Okay, ngayong pong araw na to, bibisitahin natin ang ating kaibigan. Si Roger Coronado. Siya po ang in charge, namumuno, el presidente ng Nagkarlan Hydroponics. So, Roger, it's good to see you. Roger, it's your first time on the show. You're pretty known in the industry. But tell us something about yourself. His name is Roger Coronado. Ako ay leader ng isang grupo na tinayo namin year 2022. Ito yung pandemya, Nagkarlan Hydroponic Growers, kung saan nagtutulungan kami sa pagtatanim, sa pagmamarket ng aming mga tanim. So tulungan talaga, more on sharing knowledge and experiences at yung aming mga tanim. Actually, dati nagkaroon tayo ng event dun sa lugar ng Sa Yambo Lake. where that place is. Very nice place, no? Kaso hindi pa kami gumagawa ng content nun eh. I actually am one of your admirers. And I'll be honest with you. Ang papel ko po kasi sa NutriHydro ay Chief Operating Officer. Let me tell you, operating an organization is very difficult. Tapos, yung organization ninyo sa Nagkarlan, I think quite complicated is because una, hindi naman salaried employees. Nagkakasundo kayo by meeting of the minds, di ba? Meeting of the minds. How do you manage? Siguro na-meet ko ang mga tamang tao. Mga tamang tao na handa silang mag-share. Walang puwang sa amin ang makasariling miyembro. Kahit sa market, mahirap na maging makasarili ka dahil sa amin, katulad ng binuo namin, we have that centralized market. Pag nag-iisa ka sa merkado, ang nangyayari, kung sino yung mas continuous yung supply, siya yung kukunin. Pag naglihim ka at naubusan si restaurant or market, makakapasok yung iba. Paano kung mas marami yung supply ng iba? So, pag nakapasok yung iba na mas marami ang supply, hindi ka na makakapasok. So, sa amin, ang nangyari kahit maliit ang greenhouse mo, makukuhanan ka ng supply. Walang competition. Walang competition, iisa ang price. Kung gusto ko rin magtanim dito sa Nagkarlan, meron bang list of requirements? Meron bang, ano bang dapat na, siguro nagka-character check din kayo, no? Yes, oo. Meron kaming screening committee Okay. kung saan tinitingnan kung may mga bad records siya, may mga, kung ito ba ay makasariling tao, ganon. So, ang most, kailangan handa kang mag-start. Okay. Ito po kasing concept na to, it's called KYC. Know your customers. Maganda doon, kahit maliliit yung greenhouse namin, para kang may isang malaking greenhouse, pag pinagdugtong-dugtong yan, and meron kang mga sariling mga growers, farmers. Yun yung yun yung isa sa pinagmamalaki ko sa amin mo. Yeah. At ang uhusay ng mga nasa grupo ninyo. Tingnan niyo po dito sa may tapat. Huwag muna natin ipakita yung sorpresa. Yeah? Tingnan po dito sa tapat ni. So hindi ka... Wow, may pamusta yan. Ano to? Ito yung mga Ito, pangharang yan dyan sa project. Okay. Okay. So may... Medyo Hindi lang ngayon iba na dito. Yeah. So ito, nagtanim ka sa tapat ng bahay mo. Yung mga pamusta yan, hindi ko alam kung ano matawag dito. Ay... barikada. Kung ano man. So hindi ka tunigil magtanim, ano? Hindi tumitigil. Kahit indoor. Hindi ako tumitigil. Sorry na fake news ako Okay. Ngayon, dahil nagibaan nga siya, now let's show behind Roger, saan natin. Let's present Roger's greenhouse.
tell us nasang stage ka na. Can you please tell us all At about siguro, it? ito ay nasa 75%. Hindi ko palang magagawa yung mga loob dahil hinihintay ko muna yung bubong para dire-diretso. So, ganun din ang usapan namin ng welder ko na wag na munang pumasok hanggat hindi nalalagyan ng bubong ang greenhouse para hindi sayang yung trabaho. So, yun. So, pero pag may bubong ka na, actually, Dire-diretso nila, di ba? Kahit wala pa. Diretso na. Bala kung walagyan ito ng net. Yes, oh. So, kahit walang net, basta may bubong, pwede na. Mm-mm. Oh, okay. Okay. Ako nitong side, gusto ko nga sanang gawing removable. Para, kumbaga, na-open ko rin para, kasi sa ngayon, nakapokus ako at aking grupo sa ventilation. I see. Kasi itong lugar na to is lowland area at ang problema namin dito is high humidity. Okay. So, alam naman natin ang nagiging problema kapag nasa high humidity ka. So, nandiyan ang punggos or kung ano-ano pa. So, isa sa malaking factor yung magandang ventilation sa loob ng greenhouse. Yes. At isa sa pinakamadali, buksan mo. Oo, Kaya, buksan di ba? ko. Pinaka-cheaper pa dyan. Gusto mo nabubuksan ito para may hinge ka. Yes, opo. I see. Okay. Yeah. The problem with greenhouse, if I may just share, the problem with greenhouses is, since kulub siya sa loob, di ba? So, nagtatrap siya ng humidity. Pag tumaas yung humidity, humihina yung transpiration. Yes. Bukod sa sakit, humihina yung transpiration. Dapat mas kaunti yung tubig ng hangin para madaling nakakadaloy. Yeah. Pag madaling nakakadaloy yung tubig kasama yung nutrients pataas. Pag makapal yung humidity, ibig sabihin madaming tubig, so hindi siya nakaka-transpire ng maayos. Yes. Bumabagal ang paglaki, ang nutrients hindi nakakakit sa taas. At in cases, nagkaka-tip burns yun. Exactly. Yeah. So, dahilan po yun sa calcium. Yung calcium is a immobile nutrient yata kung tawagin. Immobile nutrient kung tawagin. So, hindi siya makalipat from the bigger leaves into the smaller and budding leaves. Because of transpiration, ayaw tumakbo, ayaw dumaloy ng tubig with nutrients pataas. So, I think you've really bullseyed this one. So, doon kayo nakafocus na yan. Doon kami nakapokus at yun talaga ang pinupukpok sa grupo ko. Mag-install ka ba ng fan? Mag-install ako ng fan, pero may pinag-aaralan pa akong isa, that is evaporative cooling system, na nakita ko na kaya palang i-DIY. Oh! So, kaya palang i-DIY siya. So, nagsisirculate lang din yung tubig doon sa evaporative, and then, mas malamig yung effect niya sa loob ng greenhouse. So, nakikita ko siya on different online platforms na siya na pala ang ginagamit. Nakita namin yan nakikita namin yan sa mga manukan. Yeah, sa mga manukan. At nakikita din namin yan kay Metro Pacific. Yeah, sobra, buong wall niya. Yeah. So, siya ang Tumuloy na ako sa greenhouse. So, sa ang plano ko dito, and then maglalagay lang ako ng relay palabas. Wow. Galing. Ilang heads ang ini-expect mo dito? Sa ngayon, yung ang dyan ay more on 300 to 400 heads. Lahat ito 400? Oo, pero maglalagay pa rin ako ng second layer diyan. Mag-grow lights ka? Bukod ang grow lights kasi ang dinisenyo ko dito, gagawin ko bukod-bukod kasi. I see. Bukod-bukod. So, ang grow light, ipapasok ko na dito sa loob. Tapos, different system, different greenhouse. Parang showcase na rin. Showcase. Yeah, para aralan. Gusto kong, naiinip kasi ako kung lahat yan, puro NFT. Ang gusto ko, napapag-aralan ko rin yung iba't ibang system like RDWC, Okay. DWC, so yung Dutch bucket system, fruiting. Actually, sa Dutch bucket system, sa fruiting vegetables, bala kong i-incorporate naman ang stingless bee. Pero mamaya tingnan natin yung bees mo. Okay. So, yung mga problem naman, di naman tinitingnan yan as negative dahil dyan kami natututo.
Kaya kami pinatitibay yung mga problema pagdating sa greenhouse, pagdating sa peste, natututo kami dyan. I totally agree. Ang dinisenyo ko dito, magkaroon ng entrance na dahil yan ang first line of defense natin, maghuhugas ng kamay, magsasanitize diyan para at Yeah. least yung lahat ng papasok dahil ang ating ito pong bayan namin is vegetable town. Vegetable basket town kung tawagin. So maraming bilihan ng gulay dito sa Nagkarlan. So hindi natin alam yung mga turista na nanggaling sa mga gulayan ay nakahawak ng mga infected. Yes. So galing sa mga infected crops, so nakahawak, pamimili ng gulay. So for safety purposes, binukod ko yung entrance para pagpasok, safe yung ating mga lettuces. Papakita ko po sa iyo yung entrada, pero dito ako manggagaling. So, kunyari may net na, no? Lalabas ako, may pinto, yeah? So, papunta dito ang hinge mo, no? Papasok. Kasi pag galing ka dyan, Isa na yun po. so may hugasan dito. So, reverse, ano? Yeah? So, may pinto ka niya dito, may pinto ka pa dito. Yes po. I assume may net ito, no? Yes po. Magkakaroon ng net itong mga to. Okay. At may hagdahanan pa. Elevated siya para mas malayo tayo sa soil. I see. Why? Ina-apply ko din naman yung natutunan ko as a nursing graduate. Yes. Everything na bumaba sa waistline I see. ay unsterile. Closer to the At- ground, Closer to the ground is 30 year. dirty yan. I see. So, ang ina-advise ko, once na may malaglag kayo na mga gamit sa sahig, sa lupa, unsterile, i-sterile nyo ulit siya. Paano kung 3 seconds na? Kahit pa. Kung mapapansin natin, yung mga doktor, kahit sa operating room, laging nakataas ang kamay. Pag binaba mo yan, bawal yan kasi unsterile ang ano. Imagine mo yung ating mga gamit dapat sa hydroponics is lahat yan sterile. Even yung ating cockpit, sterile yan. Mababaliwala yung sterility ng ating mga gamit at ating medium kung ang gamit mo hindi sterile. Ang kamay mo hindi sterile. So, yun ang talagang pinapaliwanag po namin sa aming mga miyembro. Okay. Linis. Dapat malinis pa lang. Ang sistema mo sa utak malinis. Ano? Yes po. Ganun pala yun sa operating room. Pag bawal ibaba, Bawal ibaba. binaba mo, madumi na yan. Oo. Sterilize ka na. Hindi pwedeng bumaba ng ganyan. At hindi pwede, pag may nalaglag na gamit, dadamputin, hindi po pwedeng damputin yon Kahit 3 seconds na. kahit 3 seconds lang. Walang ganun. Wala. No elementary, di ba? Kasi pag may nahuhulog na Wala. kalokohan pala yun. Kalokohan. Okay. Roger, anong tawag sa greenhouse mo nga pala? Anong pangalan ng farm mo? Lettuce hut. Lettuce Hut. H-U-T. Apo. Okay, Lettuce Hut. Yeah. Mm, Yeah. Okay. Very nice. sarili tayong tsinelas papasok. Yeah, I see. Okay. Any reason bakit bato ang napili mo dito? Ba't di na lang lupa? Lupa ang nasa ilalim niyan and then sumunod na layer ay yung net. May net yan. Then saka kasi masyadong iinit kung yung sinamento. I see. Okay. Masyadong mainit. Few questions. Bakit mo inibabawan ng net yung lupa? Para maiwasan yung bilis ng weed ng mga damo na tumubo, maiwasan. At isa pa, yung naranasan kasi namin yung atake ng armyworm. Okay. So, ang ginagawa namin, imbis na i-treat namin, imbis na isprayan namin, patayin namin yung armyworm na imposible naman maubos namin, iisa-isahin ang bawat lettuce, why not putulin natin yung kanilang life cycle? I see. And ang life cycle nila, once na may makapasok na insekto, mangingitlog yan sa dahon, and then eventually magiging uod yung itlog, and then mangangain yan ng dahon, and then papatak siya. Pag pumatak siya sa lupa, susuot siya sa lupa para doon siya magkakapakpak. I see. Kaya hanggat maaari, kapag may hinuhukay namin at doon namin pinapatay yung mga uod sa ilalim I see. para matigil o maputol yung kanilang life cycle. I see. Ano ba tawag dito? Pundasyon? Ano ba tawag dito? Sidewall kasi Okay, yung sidewall mo. Yung sidewall mo. Meron ka bang specific reason kung bakit
itinaas Kung ko bakit lang ganyan siya yun? para elevate ko yung ground sa ano dahil yung para maiwasan o malesen yung pag talon-talon diyan ng mga insekto like grasshopper, marami nasa madamo tayong lugar. Basically, parang bundok to, di ba? Oo. So, yeah. Nasa bundok tayo pero lowland pa rin. Yeah. So, yung maitaas ko, ma-elevate ko, medyo mataas. So, mas maganda yung elevation Okay. at yung erosion. So, higher than the ground, cleaner it is. Yeah. Okay. At saka, para magpantay din, ano? Kasi Yes po. napapansin ko parang may slope pababa dito. Actually, ang baba talaga niyan, ganito eh. What? Yan. Tinambakan mo yan? Ganyan Pag kataas? ganyan. So, pinatambakan ko yan nung yan ay hinukay nung ginagawa yung tulay. So, yan, pinatambakan ko yan para mapantay. Yes, I see. Okay. We're looking at some channels here. Channels mo na ito dati pa? Oo, yung ilan sa mga na-recover pong channels. Kasi yung iba ay nabali sa dahil talagang pagbagsak ng mga kawayan, mabigat ang Kawayan yung... kawayan yung dati namin. At ang kawayan ay 2 years lang ang tinatagal. So, yun ang masakit nun. Kaya lang, hindi naman namin masisisi dahil nagsimula ako sa isang napakaliit lang na greenhouse and then pinaiikot-ikot lang namin yung kinikita and then palaki ng palaki. Kaya tumagal siya na kawayan ang mga pundasyon. I see. So ngayon dahil natuto na tayo sa mga bagyong dumaan. So ang matagalan at importante kaya nag-invest na rin tayo ng medyo mahal-mahal. Mahal kasi ang mga GI eh. Yeah. So Upgrade na natin. ka na. Tsaka ang pinaka-importante is stable yung ating market. Kahit tumigil o kumbaga naglaylo ako ng matagal sa pagbebenta o diretso yung market. Yung suki ko, andyan pa rin. Dahil malaki kayong grupo na... Marami kaming grupo. Pag may nagtanong sa akin, hindi ko sasabihin wala ako. Yeah. Yun po, alam mo, tama po yung sinabi niya eh. Yun po ang mahirap sa lahat ng ayaw mo pag nagne-negosyo. Yung ma-stock out ka, mawalan ka ng stock. So, ibig sabihin, halimbawa ako, member ako, nawalan ako ng stock. Huwag mo sasabihin wala. Ang sasabihin mo meron ka kasi marami kang miyembro na pwedeng pagkuhanan. Suki mo, isuki pa rin ng iba. Suki, So, yung customer ko pa rin. yes. Yan ang genius yan ang kakaiba na nangyayari dito na, I'm telling you, he makes it sound easy. That's so difficult to do. Actually, tawag nga sa amin, mafia eh. In a good way. In a good way. So, mahirap pasukin ang aming market. Cooperative na ba kayo? Meron kaming cooperative. Pinapractice lang namin yan 4 months ago. Nag-register na kayo? Hindi pa, pero yung grupo namin is registered yan ng DOLE. Okay. So, may ang requirement kasi, kailan 3 years. Para 3 years mo na pinapractice para mas na. So, parang communal business. Communal meaning, I might be using the wrong term. Communal business meaning para kayong community operating as one. Same and shared common interest. Yes. Bago kayo makapag-register. Okay. So, hindi pala madali mag-register ng cooperative, ano? Hindi. Maraming paperwork. Yung iba, madali yung iba dahil nangyayari copy-paste na lang, copy-paste Okay. documents. So, sa amin, kung ano yung tunay na nangyayari sa aming grupo, yun yung aming document. Yeah, very important yun. Credibility. Credibility. Galing. Ang galing. So, kailan kayo magre-register or may balak ba kayo mag-register? Ongoing na po yung aming registration. Okay. So, compliance na kayo. Yes po. 3 years? Dapat 3 years. Okay. Any date or any time in horizon kung kailan nyo may lalabas si cooperative? Inihintay lang namin na ipatawag kami sa aming municipal government para ma-approve na yung aming isnasubmit na papers. I see. So, hindi ito basta nire-register lang sa SEC? Dapat may involvement ang LGU? Yes.
Oh, okay. Something new to me. I'm not familiar with cooperatives. Okay. Very very nice. Very nice. So it's not a mafia. Ah. It's a cooperative. Yes po. Yeah. Okay. Very important ano pag magjo-join po kayo ng cooperative na dapat totoo. Yeah. Okay. And he's very honest that the papers are in process. Yeah. Yeah. Kailangan pala yun, community. Okay, let's go to your greenhouse. Andito na tayo sa greenhouse mo. Can you please tell us the elements? So, ang sidewall mo, ang function nito is pataasin Pataasin. at saka may pagpantayan ka. Yes. Okay? So, dito, pantay ito. Naka-level ito. Naka-level ito into, mas mataas ito ng 4 Yeah. centimeters kesa doon sa CM, ganyan lang? CM? Ah. 4 CM lang? 4. So, ganyan ang pinagkaiba ng dulo to dulo nito? I see. Let's go to first your structure. Your structure. Okay lang ba sa'yo? Bususin na. Okay. Anong sukat nito? Dito. Ito ay 6x8. 6x8. No, ito. Anong sukat nito? Ang taas niyan ay 12 pa yung tuktok ay 14 to 15. Okay. So 12 papunta sa shoulder. So let's call this shoulder ha. Hindi ko alam kung yun talaga tawag eh. Hindi ko rin alam, hindi ako contractor eh. Ng DPWH. Okay. So shoulder ito. Anong size nito? Dos. Dos. Okay. Dos. Tapos yung pag-akyat niya, yung shoulder, ito GI na tubular, no? Ay, tubular circle. GI. Bilog. Oo, na GI. Nabilog. 2 inches. Nilamanan ko pa yan, nilamanan namin yan ng semento. What? May concrete ito sa loob? Concrete yan sa loob para maiwasan yung masyadong wiggle, yung napagkumpara din namin kasi kapag wala yung masyadong magalaw, I see. babaw. So extra strength. Strength. Okay. Yung binuhos mo dito, puro o merong May, okay lang ba tanungin ko? Anong ratio ng buhangit? May bakal pa ba ito sa loob o wala na? wala na. So buhos lang. Buhos lang. So yung semento, mga gaano karaming may ratio ka ba nung buhangin? Ito 1 1:1. Okay. Okay naman 'yan. So pag kinalos mo nga, 1:2. Ayun. Pag kinatok ko yan, ibang iba nga tunog eh, no? solid. Thank you for sharing ha. Okay lang ba? Baka mamaya sikreto mo yan. No problem, wala kami Okay. wala kami sinisikreto dito. Okay. So ito, may buhos. It's for extra strength at tama nga yung wiggle Wala Tapos sa taas, yung shoulder mo, mga 1/2 yan ano? No, 1/2. 1/2. Oo, tama. Okay. So makita nyo, overkill yung puro dyan kami tumagal sa trusses. Yeah. Diyan kami tumagal dahil ang mas matagal ang mas matagal palang pagdugsong-dugsong yan kapag GI pipe. Yeah. Dahil yung bilog na pahalang, sasalpakan mo ng bilog na parallel, perpendicular, pag perpendicular, kailangan mo i-cut muna lagyan ng uka yung bakal bago mo siya ma-welding ng matino. Nung una, tubular ang nakadesign namin din. Kaya lang na-obserbahan ko naman talaga dati na mas matagal kalawangin ang GI kaysa sa tubular. I see. So, yun. Schedule ano nilagay mo dito? 20 o 40? 40? Schedule 40 na binuhusan mo pa. Alagang, baka mas tumagal pa ito sa bahay mo Okay? Yung trusses mo, napakaganda, masasabi ko. Hindi naman ako engineer, di ako arkitekto. Pero matibay ito. Yeah, yung trusses mo. So, nadala na tayo sa Baguio Ang lakas ng hangin dito dahil tabi tayong highway. Talagang kung i-push talaga, nakita ko nung pinapanood ko nung binabayo ng hangin ng Baguio, yung greenhouse ko ay talagang tinignan ko kung saan nanggagaling yung hangin, ano yung weakness, ano yung strength. So, sa mga design ng mga greenhouse namin dito from kay San Mario, kay Doktora, and other combine to lang. Okay na. Si Mario, di ba, nasiraan din ng greenhouse yun. Ngayon, si Strength yung kanilang Ngayon, naganda. strength. Oo. So nakita ko yung strength ng PVC plus binuhusan nila ng semento. Yeah. Kita ko sa magandang idea yun. PVP, Pero ito, GI na.
Doble tibay, no? Opo. Doble tibay. Ngayon, meron kang, ano bang tawag dito yung sa paside? Yung anggihan ba yan? Anggihan na bang tawag? Di ba, sobra yung roof mo, sobra sa... Bakit sobra sa? Ano tawag dyan? Bulada. Bulada. Sa ano. Okay. Para yung pinaprevent namin yung pagpasok nung ampias. Kampias. Ampias. And as well, pwede ko pa mataniman yung paligid. Okay. So pag umuulan, yung konting slant na bagsak ng tubig, siya sasaluhin niya. Oo, sasaluhin niyo. Okay. Tubig mo dito, saan manggagaling? Galing siya sa well, sa bukal. Yeah. So, yun yung ginagamit namin ditong tubig. Balita ko, napakaswerte niya raw dito pagdating sa tubig ng bukal eh. Oh, may sarili. Tatlo ang bukal dito sa barangay namin. So, yung isa, may resort, pinapaliguan. And then, yung dalawa ang ginagamit sa inuming tubig at saka gamit sa panghugas-hugas. Wow! Household. Pero sabi ni Mari, maganda naman tubig bukal niya dito. Maganda, maganda. Yeah. Hindi siya, for some strange reason, hindi siya problema, madali siyang gamitin. At mura. Nasa magkano inaabot kayo sa... Sa household at kasama na ang fund, naabot na kami ng 20 pesos. That's it? That's Swerte. Okay. Sa mga gusto magnegosyo ng hydroponics, naghahanap kayo ng farm, tawagan niyo lamang po si... Ang mura pala ng tubig dito. 20 pesos a month. Yeah? Biruin mo. Matipid ang hydroponics. Pero pag malaki-laki na ang taniman mo, 1 kubiko easily per day. Yeah? Lalo na pag nasa mga 7,000 pataas na ang taniman mo. 1 cubic sisiw. Yeah? So, dito 20 pesos lang a month. Hindi per kubiko yan. Maraming bukal dito sa Nagkarlan. I see. Maraming bukal. And yet, magaganda naman ang patakbo ng patubig ng mga barangay at ang munisipyo. Kaya mura sa aming ibinibigay ang tubig. Yeah. So you're going 400 heads in a space of how many square 6 meters? by 8 by 6, 48 square meters, 400. Wow. First of all, you need a really good design, good and safe design when you build something. Ito, dahil di naman talaga magtatao dito. You can basically design this, and this is an overkill design. Sorry for saying that. What I'm saying is pambagyo ito. Kahit na ano, kaya nitong haraping greenhouse na to. And building really takes quite a number of combination of skills. Yeah. Marunong ka ba magtapo ng semento yung kwalita? Pero hindi ko masyado na practice yun eh. Medyo naiinip ako eh. Yeah. So, yun. So, building this, meron naman akong advisor na dyan si Engineer Roy Beating na tama ba yung decision ko, tama ba yung design ko, tama ba yung gagamitin ko materials. Dahil hindi naman lahat alam ko. Yeah. Pero kailangan ko din ng advisor na kung paano to gagawin, paano to magiging realidad. Yeah. So may engineer ka na nakukonsultahan. Yes po. Galing. Engineer at kapitbahay lang naman namin sa ibigan dyan. Grower din ba siya? Soon. I knew it. Soon. Okay. So that's welcome back into greenhouse cultivation. Dahil hindi ka naman pala tumigil magtanim. To this day, we are puzzled how you guys operate with symmetry and balance. That's not an easy thing to do. And congratulations to that. Sa umpisa pa lang sinabi namin hindi namin binuo ay grupo. Ang binubuo namin, pamilya. And that's the important goal ng naman. That's very nice. I got hit with that. Yeah. You hit me with that. Okay. Moving forward, what are your plans? Plano ko pag nakaipon-ipon after this, set naman ako dyan ng 2 pa para at least magkaroon ng Expansion, another set of greenhouse. another set of greenhouse, pero hindi siya kadugsong nito dahil gusto ko ma-isolate ang bawat isa. I see. From doon ay bed type na RDWC, and then yung ating fruiting using Dutch bucket. So yun ang plan ko dito.
Roger, it's not that I'm trying to sell, but I want to share with you. We've come out with a product called a Y connector. What the Y connector does is post mo siya sa mga postehan mo. So, naka-Y siya ganyan, ano? So, pag nagkabit ka ngayon, pwede mo ikabit yung bubong mo dito. Tapos, pag nag-expand ka, ang separation mo nga lang net, maaari ka na naman uli magkabit ng isa. So, makakatipid ka sa Oh, postehan. ganun niya. Oo. I'm really sorry because I think I should have sent you that a lot earlier than later. Yeah, kasi perfect yun pag mag-expand ka. But nonetheless, I'll share some information on that with you. Magaling yun kasi pag mag-expand ka, it's matitipid mo itong side na to. Oo. Yeah, ang laki na matitipid mo. So congratulations. Expansion after this. Expansion after this. Siguro, hindi mo ako mamadali. Ang ano lang, enjoy ko muna to. Di ka nagmamadali, ang bilis nga nito. Ano, ganyan. Pero ilang months ba ito? Kailan pa yung Bagyong Christine? Bata pa ba ako na? Bagyong Christine is 1 year ago. Ah, okay. Year ago. So, yun. Well, may sinasabi nga, as long as you don't stop. Yeah. Para tayo makakarating din sa finish line. Yeah. Okay. Anything else you want to share with the growers out there? Pagdating sa greenhouse, focus on ventilation. Napaka-importante yan dahil dito sa amin sa lowland areas, kahit sa midland areas, nagiging problema yung mga peste. So, focus on ventilation ng greenhouse. Ano masasolve ng ventilation? I-recap na rin natin. Masusolve ng ventilation ang mga problema sa fungus, worms, and yung magandang paglaki ng halaman. Yeah. Because of transpiration. Transpiration, yes. Oo. So, yun yung kagandahan. Maraming factors ang pupwede. Pero dito sa setup ninyo dito sa Nagcarlan, humidity ang challenge. Humidity. Humidity and storm. Yes. Oo. Storms, ano? So, actually, napaka-importante po nung sinabi niyan. Meron ako isang top grower, napakahusay. Yeah, soon makikilala niyo siya. Ibang lahi. Sobrang galing. Yan din ang kasabi-sabi niya sa akin. Bakit? Akala mo ba, Chris? You think, Chris, that's because we're in Cebu and we're here up on the hills, that how we grow things here will be the same as how we grow on the lowlands? No. We may be in Cebu, pero magkaiba yan. Magkaiba ng diskarte yan, magkaiba ng protocol yan, magkaiba ng pag-unawa yan. That's why we require every member of Nagcarlan Hydroponics na magkaroon ng hygrometer sa kanila greenhouse. Okay. Dahil doon tayo magbabase ng assessment. Doon tayo magbabase kung ano yung gagawin natin sa greenhouse. Ano yung gagawin natin sa tanim. Yeah. Meron kasi nangyayari tansyahan. Mainit sa loob. O, okay to. Kakatagal naman ako. Paano kung makapalang talaga ang balat mo? So, gano'n. Nakikita mo ba yung water vapor sa hangin? Hindi naman. So, makikita mo talaga doon sa meter. So, doon tayo magbabase. Hindi basta ganun-ganun na lang. Nandito ka na rin lang sa greenhouse, gawin mo na lahat ng gagawin mo. Tama at maayos. Tama at maayos. Proper care. At Bawal pala dito yung hula-hula. bawal ang hula-hula siyempre. At siyempre, bawal ang anong tawag dito? Hindi po pwede ng katulad ng mga turo dati na hydroponics is a set and forget. No, hindi pwedeng gawin yon. Lalo na pang negosyo. Hindi dapat dahil araw-araw dapat check mo lahat ang mga parameter ng ating mga tanim at saka ng ating sistema. I would totally agree with you. Magkakwento lang ako ulit ha. Kasi meron ako isang kasakailanang grower. Yun nga itong ibang lahi. This guy knows how to party. He knows how to party. Pero pagdating, when 6 o'clock in the morning comes, he transforms into that professional which you exactly described. When it comes to English, kasi baka mamaya nakikinig siya, para alam niya sinasabi, alam niya sa yung tinutukoy. But when it comes back to work at 6 a.m., no matter how hard the party he's been through in the evening, at 6 a.m., he is the most
professional farmer I've seen. So he's back into work, looking at all the details, the plant health, the irrigation, looking at everything, checking on everything. And I totally agree with you that cultivation, in modern ways, it needs attention and focus. Thank you very much for sharing that. Napaka kaya pala ang dami yung successful dito. Yeah? Yeah? Ang dami yung successful, ang hugusay ninyo. Okay, Roger, ilang beses ko na pinilit mag-attempt, magpaalam. Pero ang sarap ng usapan natin. Susunod, bibisitahin ka namin uli, no? Sa opening. Pwede bang imbitahin ko na yung sarili ko para imbitahin mo ako? Actually, iniimbitahan ko nga kayo, magkakaroon kami ng 3rd year anniversary by November. Anong petsa? To be ano pa yung To be announced? at to be announced pa yung so hindi uubran na hindi namin iimbitahan ang mga taong malaki ang naitulong sa aming grupo. I see. So, isa kayo doon, Ay, thank you. Thank you. isa po kayo doon, kaya sana makarating kayo. Very humble lang ito. Very humble lang ito. Actually, sumasali lang kami sa lakad nito. Dahil ito, napakahilig si Roger, napakahilig nito mag-share ng kanyang sila lahat ganyan. Ang hilig nila mag-share. They're open up, they're just genuine people. They share what they learn. At di naman nila inaangkin din, di ba? They just share what they learn and sumasali lang kami sa lakad nila. At least kasama kami. So, Magkakasama po tayo. actually, it's the other way around. Thank you for giving us the opportunity to share your group's vision and goals for the community. So, thank you very much. Baliktada, thank you very much. So, usap pa uli? Marami pa tayong mag-usapan. So, sa November, imbitado ako. Nutri-Hydro. Si Nathan, kasama ba? Kasama yan! Hindi pwede mawala yan! Salamat. So, mo no, pag sinabi mo kasama si Nutri-Hydro, Epic. sasama si Joyce. Siyempre, andyan ang aking charing may bahay. Yeah, maraming sasama because we always enjoy the fellowship with your group. Any parting words? Any goodbye words? Again. Tips for growers. Oh, yeah, keep growing. Focus. Focus in growing. Thank you very much. Ako po si Chris, ang inyong Ops Officer sa Nutri-Hydro at kasama natin si Roger Coronado, anong farm? Nagkaroon hydroponic growers. Niagara Hydroponics Growers. Anong pangalan ng farm mo? Lettuce Hut. Kasama po natin si Roger. And we will see you unang-una next episode pag nagbukas ka na. Kasama ako, kasama si Nathan. We will see you on the opening of this greenhouse. See you on the next episode. Bye!